Narito na po ang mga nagbabawal sa videoke sa gabi at ang mga parusa nito. Paliwanag tungkol sa noise ordinance at curfew ng videoke. Maraming barangay at lungsod sa Pilipinas ang may batas na nagbabawal o naglilimita sa paggamit ng videoke, karaoke at malalakas na sound system sa gabi. Wala namang iisang pambansang batas na direktang nagsasabing bawal ang videoke pagkatapos ng 10 p.m. Pero may mga lokal na ordinansa at pambansang batas na ginagamit para hulihin at parusahan ang mga maingay sa gabi, mga kumakanta sa gabi. Ang layunin po nito ay protektahan ang kapayapaan, kalusugan at karapatan ng ibang tao na matulog ng tahimik. Una, walang National Videoke Law. Pero may noise ordinance sa Pilipinas. Ang regulasyon sa ingay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga local government unit o yung tinatawag na LGU. Ayon po sa Local Government Code of 1991 o RA 7160, ibig sabihin ang bawat lungsod, munisipyo at barangay ang gumagawa ng sarili nilang ordinansa tungkol sa ingay. Kaya iba-iba ang oras at parusa depende sa lugar mo. Pero halos lahat ng LGU ay may katulad na patakaran. Curfew hours. Bawal ang videoke mula 9 p.m. o 10 p.m. hanggang 6 a.m. o 7 a.m. Sa weekdays po yan. Sa weekends at holidays naman, minsan hanggang 12 a.m. o 1 a.m. Decibel limit. May limit sa lakas ng tunog. Karaniwan 50 to 60 decibels sa residential area sa gabi. Ito yung idea. Ang normal na usapan ay 60 decibels. Ang videoke sa full volume ay umaabot ng 90 to 100 decibels. Permit requirement. Sa ilang lugar, kailangan ng permit kung magpapa-videoke ka sa labas ng bahay. Lalo na kung may kaganapan tulad ng birthday o kasal. Pangalawa, mga batas na ginagamit laban sa maingay na videoke. Kahit walang videoke law, may ilang pambansang batas na ginagamit ng pulis at barangay para magbigay ng reklamo. Number 1, Article 155 ng Revised Penal Code. Alarms and scandals. Sinasabi dito na may parusa ang sinumang gumawa ng ingay na nakakagambala sa kapayapaan ng publiko. Kasama dito ang malakas na video sa gabi na nakakaistorbo sa mga kapitbahay. Ito po yung parusa. Aresto menor o pagkakulong ng 1 araw hanggang 30 araw at multa na hindi lalagpas sa 200 pesos. Number 2, Article 287 ng Revised Penal Code, Unjust Vexation. Kung ang ingay ay sinadya para istorbohin o kaya inisin ang kapitbahay, pwedeng kasuhan ng unjust vexation. Parusa, aresto menor o multa ng 5 piso hanggang 200 piso. Number 3, Presidential Decree number 1564 o 1564, Anti-Noise Law. Ito ay mas luma pero ginagamit pa rin. Ipinagbabawal nito ang paggawa ng ingay na nakakagambala sa publiko sa mga pampublikong lugar. Number 4, Barangay Ordinance. Dito karaniwang nahuhuli ang karamihan. Halimbawa, Quezon City Ordinance SP-2357S-2014. Bawal ang videoke mula 10 p.m. hanggang 7 a.m. First offense, warning. Second offense, 2,000 pesos na multa at confiscation ng equipment. Third offense, 5,000 pesos na multa at revocation ng business permit kung meron. Makati City Ordinance 2003-089. Bawal ang videoke sa residential area mula 10 p.m. hanggang 8 a.m. Multa, 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos at kulong hanggang 6 na buwan. Cebu City Ordinance 2244. Bawal ang ingay na lagpas 60 decibels sa gabi sa residential area. Multa, 1,000 hanggang 3,000. Ang barangay ang unang re-respondi po dyan. Kung hindi umubra ang pakiusap, dadalhin sa pulis at posibleng kasuhan sa korte.
Tanong, paano pinatutupad ang batas? Ang proseso ay karaniwan ganito. Reklamo sa barangay. Ang kapitbahay na naistorbo ay magrereklamo sa barangay hall. Kukunin ang pangalan, address, at oras ng insidente. Mediation o pakiusap. Tatawagin ng barangay captain ang may-ari ng videoke para mag-usap. Karamihan dito na natatapos. Notice of violation. Kung hindi sumunod, bibigyan ng notice. Minsan, kinukumpista muna ang videoke para hindi na magamit. Pag-file ng kaso, kung paulit-ulit pa rin, magfa-file na ang barangay ng kaso sa pulis o sa korte. Dito na papasok ang Article 155 o ang Local Ordinance. Ito po ang mahalaga. Hindi kailangan ng warrant para kunin ng barangay ang videoke kung ito ay ginagamit sa aktong paglabag sa ordinansa. Pero dapat may proper receipt at documentation. Bakit bawal ang videoke sa gabi? May 3 pangunahing dahilan kung bakit may ganitong batas. Una, karapatan sa tahimik na pahinga. Ayon sa konstitusyon, may karapatan ang bawat tao sa tahimik na pamumuhay. Ang tulog ay basic need. Ang ingay sa gabi ay nakakaapekto sa kalusugan, trabaho, at pag-aaral ng mga bata. Pangalawa, kalusugan at mental health. Ang sobrang ingay ay nagdudulot ng stress, high blood, insomnia, at anxiety. Ang World Health Organization ay nagsabi na ang ingay na lalagpas sa 55 decibels sa gabi ay masama na sa kalusugan. Pangatlo, pagpapanatili ng kaayusan. Ang malakas na videoke ay madalas nauuwi sa away ng magkakapitbahay, lasingan at kaguluhan. Para maiwasan ito, nililimitahan ang oras ng ingay. Mga parusa na maaaring ipatupad. Ang parusa ay depende kung ano ang nilabag. Sa isang lungsod, kung ang videoke ay ginagamit para sa negosyo nang walang permit, mas mabigat ang multa at maaaring isara ang tindahan. Sunod, mga eksepsyon sa batas. Hindi lahat ng videoke sa gabi ay bawal. May mga exception. May permit. Kung may permit mula sa barangay o city hall, pwede hanggang sa oras na nakasaad sa permit. Karaniwan, 2 hanggang 3 oras lang. Public events, fiesta, town fiesta, at national holidays ay may maluwag na oras. Pero kailangan pa rin ng permit. Non-residential area. Sa mga commercial o industrial areas, mas maluwag ang limit ng decibel at oras. Kailangan mo pa rin ipaalam sa kapitbahay at barangay kung magkakaroon ka ng okasyon para maiwasan ang reklamo. Sunod, ano ang gagawin kung ikaw ang nagrereklamo? Makipag-usap ng maayos muna. Minsan, hindi alam ng kapitbahay na nakakaistorbo na pala sila. I-document ang insidente. I-record ang oras, petsa at tunog gamit ang inyong mga telepono. Makakatulong ito sa barangay. Magreklamo sa barangay. Libre po yan at mabilis. Ang barangay ang may jurisdiction sa mga ganitong reklamo. Kung hindi umubra, pumunta na po sa pulis. Dalhin ang blotter report mula sa barangay. Huwag gaganti ng ingay o mag-aaway, mas lalo lang lalala ang sitwasyon at baka ikaw pa ang makasuhan. Ano ang gagawin kung ikaw ang may-ari ng videoke? Alamin ang ordinansa ng lugar mo. Tanungin ang barangay kung hanggang anong oras pwede. Gumamit ng soundproofing o ibaba ang volume pagdating ng 9 p.m. Kumuha ng permit kung may okasyon. Karaniwan, 200 hanggang 500 lang naman ang bayad. Magpaalam sa kapitbahay. Ang simpleng, sorry ha, birthday lang ng anak ko. Hanggang 12 lang kami ay nakakaiwas sa away. Ang usapin ng kultura at batas. Ang videoke ay parte na ng kultura ng Pilipino. Ginagamit ito sa birthday, reunion at simpleng bonding. Pero gaya ng ibang karapatan, may limitasyon ito kapag naapektuhan na ang karapatan ng iba. Ang batas ay hindi para patahimikin ang kasiyahan, kundi para balansihin ang karapatan na nagbi-videoke at ng kapitbahay na gustong matulog. Yan ang dahilan kung bakit may curfew hours.
Walang pambansang batas na nagsasabing bawal ang videoke pagkatapos ng 10 p.m. Pero may mga lokal na ordinansa at probisyon sa Revised Penal Code na nagbabawal sa sobrang ingay sa gabi. Ang parusa ay mula sa warning, multa na 1,000 hanggang 5,000 pesos, confiscation ng equipment hanggang kulong ng 30 araw. Kung ikaw ay mahilig mag-videoke, alamin ang ordinansa sa lugar mo at respetuhin ang oras ng pahinga ng iba. Kung ikaw naman ang naistorbo, huwag mag-atubiling magreklamo sa barangay. Ang katahimikan sa gabi ay hindi luho, kundi karapatan po yan ng bawat isa. Sa huli, ang disiplina at paggalang sa kapitbahay ang pinakamagandang paraan para maiwasan ang gulo at parusa.